Good evening everybody and welcome back sa ating channel. Dito po ngayon ulit ang ating makulit na si Expat Update at mag-update tayo ng konti tungkol ito sa mga pinresintang mga ebidensya ni Congressman Isidro Ungab. Ito naman natin. So, ating pasadahan. Ito is Kong. Go on, Kong. At ilabas mo yung mga ebidensya dyan sa budget deliberation. So, let's go! ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, superhighway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH.
can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you. Thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And Umalis po siya by way of resignation. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement. Yun po ang information na sinabi sa akin. Siya daw po ay nag-avail ng early retirement. Yun po ang information natin ngayon, Mr. Chairman. Sa internal investigation po ba ng DPW, hindi na po matutuloy yung internal investigation? Ito po ay pinahinto na po natin pagkatapos pong nag-anunsyo ang ating Pangulo ng pagtatayo ng isang independent commission. So, at tingin ko po, mas maganda po yun na iba ang mag-iimbestiga sa DPWH at hindi niya iimbestigahan ng kanyang sarili. So, yun po ang, wala na po yung internal investigation task force na yun. Salamat po. Ano naman po sa gagawin yung overhaul, review ng budget? Ano po yung magiging parameters? Kasi po nakikita ko, lalo na kung may public participation, community participation, stakeholders participation, napakatagal na panahon ito. Kung bababa ka mismo dun sa engineering district level, paano po natin malalaman kung yung mga nailagay na mga items doon? For example, in my district, nung nireview ko, yung nakalagay sa NEP, merong mga street lights sa EDSA. Sabi ko, magiging ghost project lang to. Pipinturahan lang yung mga nakahambalang na street lights sa EDSA. Sisingilin na ito. So, paano po hihimayin ng yung mga ganitong detalye? Considering that we have a very limited time para po maaprobahan yung ating National Expenditures Program. Tingin ko po, dahil nga po limitado ang ating oras, kailangan po talaga magsisimula tayo dun sa unang-una, yung mga proyekto na na-point out at na-point out ng mga members of Congress na either completed, na pinondohan pa rin, yung mga double counting, at ibang pang mga mali sa budget. Kailangan po yon ay immediately tanggalin. Ikalawa po, kailangan po talaga nating repasuhin ng mabuti yung 268.3 billion na flood control budget. Yan po ay kailangan po talaga nating, tingin ko, kailangan po talaga nating bawasan.
without compromising yung mga area po na nangangailangan naman po talaga. Kasi po, tingin ko, dito sa nakikita natin ngayon, na mga inimplement na flood control nung mga nakaraang taon, marami pong kailangang ayusin at linisin. At tingin ko po, hindi dapat magdagdag pa diyan kung hindi naman kinakailangan. So tingin ko po, malaki pong pagbaba ang dapat na mangyari dito sa flood control budget na ito. At titignan po din natin sa katulong ng ating mga opisyales at yung pong team na papasok, kailangan po nating kilatisin. Although, tama po kayo, Mr. Chairman, na wala tayong oras na talagang 20,000 po, I was informed, 20,000 po ang proyekto ng DPWH nationwide. 20,000. Tingin ko po, wala po tayong panahon na pusisiin at isa-isahin yon. Pero, tingin ko naman po, magalaman natin kung ano yung mga hindi kailangan, kung ano yung mga duplication, kung ano yung mga completed na pinondon pa ulit. At kagaya ng sinabi nyo po, yung obvious na mapupunta lang kung saan-saan ang pondo ng mga kababayan natin. Yun po ang pipilitin natin gawin given the limited timeline na ibibigay po sa atin ng ating komite. Subalit, nakikita po natin na talaga naman, noong mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan, subalit huwag naman tayong matakot na lagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. At yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, na apektuhan yung kanilang buhay. Dito po sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways na for almost 10 years, hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways. Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kung may, mapipre natin yung mga waterways na ito, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin? Eh hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung sa may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay huwag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na
madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, ginisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair. So, yun ang malinaw. Sana nga magawa. Tapos meron tayong breaking news dito. Nag-aaway-away na itong mga nasa executive. Saka yung sa sa legislative. Tingnan nyo itong ni Secretary Bersamin. Saan ba yun? Nasa ka na ba? Where na yung... ito. Kaya nang bahalang magbasa. Kasi hindi naman tayo marunong Hindi naman tayo magaling sa Ang sabi niya dito, Solon Bersamin tells Solons on flood mess. Clean your own house first. Ayan. Click natin. Pagka-click natin yan. Bersamin tells Solons on flood mess. Clean your own. Ito, basahin natin. Executive Secretary Lucas Bersamin on Saturday, ngayon lang, criticized members of the House. Hindi, itong lumalabas na ito. The House of Representatives for what he described attempts to deflect blame for corruption and failures in budget process onto the executive branch, urging them instead to clean their own house first. Ayan na. Tapos ito. Itagalog natin para malinaw. Pero magbabasa tayo Itagalog natin para malinaw. Ayan. Ito ang sinabi. Pinuna ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong Sabado ang mga miyembro ng House of Representatives na inilarawan niyang mga pagtangkas na ilihis sa executive branch ang sisi sa korupsyon. Yun. Sisi sa korupsyon at korupsyon at mga pagkabigo sa proseso ng budget. Kasi ayun. Ang tanong nga lang, hindi ko pa Kasi ito 2025 maanomalya yung budget. Paano pa kaya ito? Hindi ko pa natatanong to sa mga eksperto 2026, kung hindi nila matapos ang 2026 budget ngayon, is reenacted budget ang mangyayari. Ngayon, ang reenacted budget 2025, maanomalya yung budget. So, paano na yun? Di yung 2025 na budget na maanomalya, yun ang iba-budget nila sa 2026. Di napakarami na namang insertion. Napakarami na namang mga mangyayaring hokus-pokus dyan. Tulad ng inilabas ni Congressman Ungab. So, paano yun? Tapos, ituloy natin. Ayan, in a scathing statement. Ayan, in a scathing statement. Ayan, basahin natin. Bersamin said the cabinet, ayan. Sa itagalog natin para sa isang masakit na pahayag yan. Sinabi ni Bersamin na ang gabinete ay mahigpit na tumutol, strongly objects to the recent spin. Yan. Sa kamakailang pag-ikot mula
sa ilang membro ng kapulungan ng mga kinatawan na sa gayoy sinusubukang ibahin at ang sisihin ay ang kanilang sarili sa katiwalian at mga pagkabigo sa executive branch. Yun nga, nag-aaway na nga sila. Kung hintayin natin kung ano yung sasabihin naman ng House Speaker. The members of the cabinet would not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch in any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. He added, yun, may sinabi pa. Tapos, all our investigation into anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Iyon. Linisin niyo muna daw yan dyan sa House of Representatives. Maglinis muna kayo ng baho nyo, ng dumi nyo, bago kayo magtututuro. Nagtututuro na kayo eh. Mahirap yan eh. Manuno kayo eh. Turo mo yun. Kaya, mga kababayan, mga expat, mga kapwa natin expat at sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, huwag nating hayaan na mawala o matigil itong ginagawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Isa sa mga senador na binoto natin na game changer dyan sa Senado. Maniwala kayo dito. Walang makakalusot yan. Lalabas at lalabas lahat yan. Ang pinoproblema lang natin dito, dapat may katuwang siya na sana may katuwang siya. Pero kayang-kaya naman yan. EBCB nga, hindi nakapalag, di ba? Pero ito mabigat to. Kasi sabi nga ng Senator Marcoleta, malalaking tao tong makakabangga natin dito. So, pagdasal na lang natin yung kanyang kaligtasan at siyempre maayos yung kanyang pagiging investigasyon nila dyan sa Senado. At ay yung mga satanas dyan, yung mga panggulo dyan na gusto lang magpasikat, sige lang, di pa tayo tumitirada dyan, pero kilalang natin dyan. Meron pa nga dyan, iniuugnay niya yung kwan. Ito, kwan to, nung nakaraang, ito nga investigasyon na ito, nakakatawa, no? Parang inuugnay pa nila yung nakaraang administrasyon, eh. Sa kanila nangyari lahat ng kapalpakan, tapos inuugnay pa nila, lalong-lalo na yung kinontent natin kagabi. May nakita akong video niya na sabi niya, itong mga diskaya, ganito, 2016, ganito. Ang tanong dito, may lumabas ba ng mga palpak na proyekto? Di ba ngayon lumabas? Ngayon kayo mag-imbestiga. Ang tanong pa, mayroon bang mga flood control projects na lumabas noon? Nakaraang administrasyon? Di ba wala? May nakita ba kayong gumuho na mga flood control projects? Di ba ngayon? Tapos ngayon, iniugnay nyo dun sa nakaraang administrasyon. Nasaan ang sentido común, di ba? Sentido común na lang. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at naway nalinawan tayo. At isa pa pala, yung parang itutuloy nila yung independent commission body na bubuuin daw ng mga dilawan sa pangunguna ng mga dilawan. Kung nagpapagamit kayo dyan, Mr. President, sa mga dilawan na yan, walang mangyayari dito sa
Kahit umupo pa kayo ng 30 years dito, walang mangyayari. Kung ganyan, tingnan nyo nga yung napakaraming anomalya. Grabe. Kaya nga, imbis na hindi na tayo mangyalam dito, nangingialam na lang tayo dahil sa nakikita natin. Sobra naman na. Hindi tayo mag-arali, hindi tayo naghihimok na magano. Ipahayag natin yung nararamdaman natin bilang isang expat. Ito, expat update nga. Nagpapahayag lang ako ng nararamdaman ko na nakikita ko ng mga napakaraming anomalya. Isa ito sa pinakamagulong administrasyon na nakita ko. Pinakamagulo. Wallahi. So, maraming salamat po at naway may pagpatuloy pa natin yung itong ginagawa natin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating video, please like and subscribe lang po. Masaya na po tayo dyan. Syukran.